Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na sa ating Diyos na buhay. Medyo kinakabahan ako. May panulat. Sige po, ang topic ko po is familiar po ba kayo dun sa Three Everlasting Gospel? May panulat pa tayo. Ayan, yung topic ko is Three Everlasting Gospel. Pakibukas po natin sa Revelation 14 verse 6. Kailangan po bang, samahan niyo po muna akong manalangin kasi kinakabahan ako. Medyo kinakabahan ako. Sige, tayo po yung manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa umagang ito. Nawa Lord, yung aming topic na pagsasalu-saluan ngayong umaga, nawa ito ay maging kalakasan ng bawat isa at magbigay itong aral, Panginoon, sa amin. Salamat po. Ito po amin sa dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Okay? Nag-pray ako kanina pa. Verse text natin is Revelation 14 verse 6. Pwede pong pakibasa. Sige po. Hello. Yeah. Pakibasa po ito. Revelation 14 verse 6. Basa. Joshua. Sino pwede pong basa? Sige po. Bago ko isulat. Revelation 14 verse 6. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Sige po. Pakibasa din po sa verse 7. Verse 7. 7. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Okay po. Itong Three Everlasting Gospel, ito po ay mensahe, hindi ito message para sa atin, pero may type and shadow ito para sa atin din. Ang Three Everlasting Gospel is message ito dito sa tribulation period. So, itong mensahe na to is hindi ito katulad ng mini-mensahe ngayon sa atin. So, yung unang everlasting gospel, yung three angel, ito yung fear God sa Revelation, ayan, sa verse 7. Bakit fear God? May idea po ba kayo bakit fear God? Brother CJ, may idea ka ba? Bakit fear God? Yung unang mensahe ng angel. Angel ba yun, te, or yung two prophets? No. Ay, wala idea, te. Narinig ko or nalimutan ko? May nakakaalam? Hindi. Hindi siya message ng two prophets, but it is a message of dito. Hindi, yan ang kaganapan talaga ng Three Everlasting Gospel. Okay. Yes. Ngayon, bakit fear God? Kasi way back on Daniel, sa panahon ni Daniel, alam niyo po ba yung standard of morality before na mag-fall yung magkaroon sila ng kasalanan, di ba yung morality doon, meron silang magagalang sila, mga gano'n, tapos meron silang takot sa Diyos. Pero bakit fear God? Dahil, di ba sa Ten Commandments, ano yung pinaka-importanteng utos na dapat hindi mo walain? Yes. Ayan. So, nagkaroon sila ng another God. Ito. Another. Yes. Kasi
napalitan nila yung interest nila sa Diyos. Ayan. Pakibasa po sa 2 Thessalonians 2:7. Bakit ko sinabing Ako fear na, God? ako na. 2 Anong verse, Thessalonians te? 2:7. 2 Thessalonians 2 Thessalonian 2 verse 7. 2 verse 7. Ang sabi sa 7, for the mystery of iniquity that already work, only he who know let it will let until he be taken out of the way. Yan. 8. And then shall that Verse wicked 7 lang. Okay na yon. Ah, Yan. Sino yung who will let? Ano po ba sa Tagalog niyan? May maingay. Saan galing yon? Who will let? Yan. Sino yung let? Hello? Yan. Sino yung who will let? Ayan. Because of, ayan nga yung iniquity. So yung kasalanan, nawala. Hello, yan. Ayan. Yung iniquity, nakarating na sa paanan ng Diyos. So, hindi na maganda. So, sa panahon ni Daniel, kasi yung meron doon, di ba, yung family culture, maano sila sa paggalang, lalo na sa pamilya. Pero, yun nga, nawala. Kasi nagkaroon sila ng another God. Ayan. Kumbaga, yung espiritu ng Diyos, hindi na niya maatim yung bagay na ginagawa dito sa mundo. Okay, sa Romans 2:18, Romans 2 verse 18. Wala akong Bible. Kunin mo yung Romans 2:18. Ayan. Romans Oh. 2:18. Sabi Brother po David. dyan, ano sabi dyan? Pakibasa po, Brother At David. nakakaalam ng kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling, palibhasa'y tinuruan ka ng kautusan. Yan. Before kasi, alam nila yung kautusan, pero anong ginawa nila? Sila pa yung unang lumabag. Yan. Kaya sinabing fear God kasi wala na yung takot nila sa Panginoon doon sa panahon na yan. So itong fear God, ito yan. Dito yan. Pwedeng makuha ko yung attention nyo. Saan mangyayari yung three everlasting gospel? Dito, sa tribulation period. Saang sakop? Sinabi ko pala kanina. Ayan. Saan dito yung mensahe ng everlasting gospel? Saan magaganap? Yan. Okay. Sige. So dito yon. Wala na yung two prophets. Yan. Wala na yung two prophets. Dito na siya. Okay. Yan. Sa great and dreadful day of the Lord. So dito yan. So yan. Sa panahon kasi nito, alam niyo po ba sa panahon na yan, wala na silang interest sa Diyos. Ayan, hindi na nila hahanapin yung Diyos kasi ano yung nasa isip nila. Sa panahon natin ngayon, ano yung karaniwang iniisip ng mga tao? Yan ba talaga? Yan, survival of the fittest. Ang iisipin nila, paano mabuhay, paano ako mayod. Diba? Yun na lang yung iisipin mo, wala ka ng panahon sa Panginoon. Kaya dyan sa panahon na to, sa panahon nga natin ngayon, di ba, ang daming mga pangpalit sa Diyos. Di ba, binibigyan tayo ni Satan ng maraming mga bagay na wala ka ng oras para sa Kanya. So sa panahon na to, wala na talaga. Hindi na nila hanapin yung Diyos dyan. Hindi pagtawag, wala na talaga kasi ang iisipin nila dyan kung paano sila mabuhay. Yan. So yan yung type and shadow sa atin ngayon na nawawala na yung panahon natin sa Diyos. Then, verse 8. Verse 8. Ano po yung verse 8? Pakibasa po. Ito na po yung pangalawang 14:8. message. Opo. Pakibasa. Sino bang pwede magbasa? Si Raika. Ayan, sige. Revelation 14:8. At ang iba ang pangalang anghel ay Yan. sumunod na nagsasabi,
naguho ang dakilang Babylonia, na siya nagpainom sa lahat ng bansa ng alak at ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. Ayan. Yung pangalawang everlasting gospel is Babylon is fallen. Bakit ang Babylonia ay guguho or Babylon is fallen? Bakit? Sa tingin niyo po? Kasi sabi nga po doon, they have the mark of fornication and drink the wine of fornication. Kung babasahin po natin sa Revelation 18 verse 3, katugma po ito. Pakibasa po. Hihimay-himayin natin ano ba yung Babylon. Ano yung wrath? Sige, pakibasa. Brother JP. Revelation 18 verse 3. 18:3. Ano po sabi dyan? Ay, orasan niyo po ako kasi Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid, Yan. ay nangaguguho ang lahat ng mga bansa at ang mga mahari sa lupa ay Ganyan po na lang. nangakiapid Ganyan. sa kanya at ang mga nangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. Ayan. So sabi dyan, wine of fornication. Sabi, di ba masyadong wine of fornication. So ano po ba yung spiritual Babylon? Yung Babylon sa panahon natin ngayon, sabi, living your life without God is a Babylon. Bakit? Kasi wala ka ng panahon sa Panginoon. Ang mga tao, focus na sila sa businesses, sa mga hobbies. Ano yung purpose natin sa buhay natin? Bakit tayo nabubuhay dito? Yun yung nasa isip ng mga tao sa panahon natin ngayon. Yan. Yan yung pinapalit ng kaaway para limutin natin yung panahon para ibigay natin yung panahon para sa Kanya. So, spiritual Babylon, tandaan nyo po ito ha, spiritual, living yourself without God. So, yan. Kung kakalimutan natin ang Panginoon, ayan, tayo pala ay nasa Babylonia. So, meron tayong tinatawag na 3 klaseng Babylonia. Alam niyo po ba yon? Merong 3 kinds of Babylon. Ano po yung una? Yung una po is, geographically, yung Babylon, this is Iraq. Ayan, Iraq, Mesopotamia, and then Assyrian. So lahat ng, kasi ito, lahat sila nanggaling sa Tigris Titus River. Yan. So yan yung unang Babylonia. Yung pangalawang Babylonia, yan, Vatican. Paano natin sasabihin na Vatican? Bakit Vatican? Ha? Doktor? Bakit Vatican? Ano po yun? Ito? Iraq. Bakit Vatican? Talaga bang yung Vatican yung Babylonia? Siya ba talaga per se? Yes. Kasi ang Vatican is a religious, di ba? So, if we say that the Catholic Church is the Babylon, parang hindi Pero, bakit Vatican? Dito nagsimula, alam niyo po ba, dito nagsimula yung commercial? Yung commercial. Sa kanila nagsimula. Yung nagbebenta sila ng mga spices. Di ba noong unang panahon, ang spices ay pinaka malaking produkto na hindi dapat mawala sa bansa. So sila yung unang nag-produce niyan. Ang they are commercial. Yes. Yan. Maano sila dito? Kasi ang Vatican, sila yung he was a great commercials, tapos vina-value nila yung mga spices. Kumbaga, sila yung nagbibigay ng wealth sa lahat ng bansa. Kaya sinabing Vatican. They give wealthiness. Ayan, they give wealthiness. Ngayon, Babylon is not selling the spirit of the man, kundi ang Babylon ay pagyayamanin ka. Sino po dito yung mayaman na?
Amen. Mayaman tayo sa salita ng Diyos. So kapag sabi, nagbibigay ng wealth sa buhay mo. Kasi, di ba kapag mayaman ka na, wala ka ng panahon sa Diyos, hindi mo na iisipin. Ang kailangan yung capital ko mas lumalaki, di ba? Kasi ganyan yung ginagawa ng mga mayayaman talaga. Ang focus nila is paano lumago yung kanilang business. Ngayon, pangatlong Babylon. Ano? Paano? Ito. Technology. Bakit technology? Bakit po technology? Even the Christian, kahit tayo, di ba, tinatamasa natin to. Nag-enjoy tayo sa bagay na to. Technology. Ano po ba yung mga technology? Mga gadgets, lahat. Technology, hindi seafood. Bakit seafood? Technology, lahat ng mga, halimbawa yung cellphone. Ayan, lahat ng gadgets. Yung matured, at sila yung enjoy sa technology. Bakit? Kasi, di ba sa cellphone natin, kung saan yung word, yun yung hinahanap mo. Sila yung nag-enjoy dito. Pero alam niyo po ba yung maturity is not being na may age ka, yung matanda ka. Ang pagiging maturity, hindi ito sa matanda ka na sa church, kundi yung sa word, yung pagiging berean. Yan. Agree ba kayo? Yung pagiging berean. Alam niyo po ba, nowadays, may mga matured na parang bonjing. Bakit po kaya? Yes, bonjing. Bakit nagiging bonjing kahit matured na? Kasi kulang sila po saan? Bonjing. Yung, halimbawa, example, si Brother Celso, kunwari. Matanda na siya pero bonjing pa rin. Bakit? Because of lack of, example lang po yun Yes! Lack of knowledge sa. Yes! Spiritual and physical. Naintindihan yung sulat ko? Bonjing kasi, yung parang parang baby, yung parang batang isip, ganyan. Oo, yan, yung bonjing. Dahil because of lack of spiritual and physical training. So, yan. Ayan. So, paano natin i-worship ang Babylon? Paano tayo makakaiwas sa pag-worship ng Babylon? Paano po? Paano natin wino-worship ang Babylon? Paano natin wino-worship? Yung parang wini-worship natin, yung parang sinasamba natin yung mga gantong bagay. Paano? Diyos-Diyosan. Yes. Yung, alam niyo po yung lagi sinasabi ni Bar Francis. Aray ko. Maaningipin ko. Yung lagi sinasabi ni Bar Francis, ano po yun? Sariling diskarte. O, yung palang pagsasariling diskarte natin, Joshua pa yun yung pagsasariling diskarte pala natin, isa pala yan sa pag-worship ng Babylon. Hindi pala natin alam, no? Nakaka-deceive. Minsan nadideceive tayo na akala natin okay lang. Pero yung pala ay hindi. They worship the word towards God. Yung technology, kapag ini-enjoy nyo yung technology na labas sa Panginoon, kayo ay nag-worship sa Babylon. Ayan, people by themselves far from God. Yung puso nila nalalayo na sa Panginoon. So kapag wala na tayong panahon sa Panginoon, wini-worship pala natin yung Babylon. That is spiritual typology, ha. Ngayon, focusing yourself more than God, that is spiritual Babylon. Ngayon, yung Babylon is fallen tsaka fear God, magkasama po yan kasi una, magkakaroon ka ng Diyos-Diyosan.
nagkaroon ka ng kapalit sa Diyos, and then gagawa ka na ng hindi maganda, fornication. Hindi, ang fornication is dalawang klase. Fornication physically and fornication spiritually. Nandyan pa po ba kayo? Okay, what is the wine of fornication? Sabi dito sa Revelation 13 verse 3, they are drink of the wine of fornication. And dito sa verse 8, ganun din. Ano yung wine of fornication? Ayan. Wine of fornication. Alam niyo po ba yan, yung wine of fornication? At paano tayo mag-iinom, makikisalo sa pag-inom ng wine of fornication? Huwag kayo masasaktan, ha? Yung friends, yung works, and then ano pa? Food offered to the idol. Bakit friends? Bakit ilagay po natin friends? Kasi may mga friends na hinihila tayo papunta dun sa kasamaan. So, paano tayo magkakaroon ng may iwas sa worldly friends? Yes, EA. Tama si Brother James. Ano yung gagawin natin sa EA? Ano yung hinahanap natin doon? Yes. Barkadang ka-sharing. So, maiiwas tayo sa wine of fornication. So, kapag ang barkada pala natin is hinihila tayo papunta dun sa papalayo sa Diyos, umiinom na pala tayo ng hain ni Satanas. O, yan. Okay, ano naman yung wrath? Yes. Yung wrath. Kasi dito meron yung wrath. Yan. Ang wrath is sa 2 Corinthians 11 verse 3. 23. Ano naman po? 2 Corinthians 11, 23. Basa. 2 Corinthians 11:23. Kuya Brother ba? Patrick. 2 Corinthians 11 verse 23. Corinthians Yan, 11. 23. Nasusulat, sila bagay mga ministro ni Kristo, ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait, lalo pa ako. Sa pagpapagal ako'y lubhang sagana, sa mga bilangguan ay lubang madalas. Sa mga palo ay walang bilang, sa mga ikamamatay ay malimit. Yan, hindi tayo mamatay sa flesh. Kundi, paano tayo papatayin? Yes, spiritual. Sa paanong paraan? Yung laging sinasabi sa atin, lagi sa preaching. Yung pagiging Nicolaitan and lukewarm. Doon tayo pinapatay. Pinapatay yung, may mainit na Nicolaitan. Pero may mainit na talagang Berean ka. Okay. Mainit ka, may mga mainit na sarado. Kapag nagsasarado ka, halimbawa ayaw mo na magpaturo sa further truth. Halimbawa alam mong tama yung message, tapos inaano mo. Yung parang okay na ako sa message ko, ganon. Okay na ako sa nalaman ko, ito yung tinatayuan ko, yung ganon. Ayaw mo na magpa-correct dun sa further message. Ano yung tinatawag nating tatlong klaseng idolatry? Kasama po yan dito sa wrath. Ayan, physical, 3 kinds of idolatry. Spiritual, ano po yung spiritual? Spiritual muna. Yung pagiging Nicolaitan. Psychological. Ito yung pagiging lukewarmness, yung avoiding the message. The message. Naintindihan yung sulat ko. Tapos yung pangatlo, ito yung right of the flesh. Kung ano yung gusto mo, yun yung ginagawa mo. Yan yung physical.
right of the flesh. Yan. So, nasa 2 pa lang tayo, wala pa tayo sa 3 ah. Ngayon, ayan po yung iba't ibang klaseng idolatry. Nakasama yan dito sa wrath, na ibinibigay ng kaaway. Ito yung makakapagpapatay dun sa ating spiritual na kalagayan. Ano naman po yung fallen? Di ba sabi ko kanina? Sabi po yung sa pangalawang message is, Babylon is fallen. Yung Babylon pala yung tinakal natin kanina. So ano naman po yung fallen? Bakit fallen? Why fallen? Bakit? Brother, hindi mo alam. Why? Bakit fallen? Kasi, because sa panahon na to, yung law, tumingin lang. Yung law dito, sa panahon na to, wala nang magagawa. Sa panahon ba natin, ano na yung nangyayari sa Senado? Di ba? Magulo na. Yung gulo na nararanasan sa Senado, mas magulo yung mangyayari dito. Kasi bakit? Yung law, yung order, disorder na. Kasi mapapalitan na to eh. Papalitan nila to ng kanilang sariling order. O sige, 2 minutes na lang daw. Sige. Yung 3 everlasting gospel, pag blow ng trumpets, ayan, dito po yan sa tribulation period, sana hindi na tayo umabot dito kasi nakakatakot. Lalo na yung pangatlo, dito na ako sa pangatlo. If any man worship the beast and his image. Ano po ba yung mark of the beast? Anin ko na po Ang mark of the beast, ito yung pagiging Nicolaitan. Bakit laging Nicolaitan? Kasi pagsasarado. Yung image of the beast, sabi image, ang image naman, yung lukewarmness. Etong dalawang to, that is the image of the beast. Sa panahon kasi nito, yung pangatlong mensahe ay napakatindi. Kasi yung dalawa lang yung magiging image mo dito. Image of God or image of the beast. Ngayon, dito sa tribulation period, kapag halimbawa naiwan, sa tingin nyo ba yung mga anak natin pag naiwan, ilang percent na kaya nilang ibigay yung buhay nila sa Panginoon? Sa tingin nyo po, ilang percent? Halimbawa naiwan si Brother Jed. Kunwari. Sa tingin mo ba kaya mong ibigay yung buhay mo, magpapugot ka ng ulo para sa kaligtasan mo? Sinong nahihirapan sa buhay ngayon? Pag mainit, sa panahon nito, yung init, sobra na dito. Sa tingin nyo ba, kaya nyong ibigay yung naranasan nga nating hirap dito, di ba ayaw natin? Paano pa dito? Halimbawa, naiwan tayo dito. Kaya ba natin talagang i-sacrifice yung buhay natin para sa Diyos? Alam niyo po ba, 20% lang. 20% na kaya mong ibigay yung buhay mo sa Diyos dyan. Kasi, yung hirap nga natin dito, di ba, ayaw natin. Yung matusok ka nga lang ng karayom, sobrang sakit na, di ba? Mapasok, katulad ko. Napasok, di ba, sobrang sakit. Dito, yung may binhi lang, 20% talaga. Yung may binhi lang yung magsasacrifice ng buhay nila. Ngayon po, sa Deuteronomy 6:7, yung mga ayaw mag-train ng anak, pagdating dito, hindi na po kayo mamumroblema. Kasi alam niyo po ba mangyari dito? Kung ayaw niyo dito mag-train, dito, wala na kasi survival of the fittest na. Kahit yung anak niyo, pag halimbawa, oras na ng kagipitan, hindi niyo na ililigtas yung anak niyo kasi ang iisipin nyo, yung sarili nyo na lang kung paano maligtas. Kaya dito, halimbawa, sana tayong lahat ay makasama sa araw ng Panginoon. Kasi pag dito tayo naiwan, hindi natin kakayanin unless na talagang may baon tayo. So yon, para hindi tayo magkaroon ng dito, 2 minutes, sadlit. Hindi tayo madaya dito sa Babyloniang ito. Tandaan natin, ito,
Kapag ayaw mo, ayan, avoiding the message, halimbawa pag kinokorek tayo, kapag binibigyan tayo ng mensahe sa pamilya natin kung ayaw natin ito, yun pala, nag-worship na tayo dun sa image and mark of the beast. So, sana dapat tayong lahat, alam natin itong bagay na to para ma-avoid or ano tawag dito? Pakitagalog may avoid. Maiwasan yung bagay na ito. So, tandaan natin, maiwasan lang natin ito kung magiging Berean spirit tayo. Ang pagiging Berean spirit, hindi mo kailangan lahat maalam. I mean, hindi mo kailangan lahat alamin, kundi kung ano yung binhi na nandoon sa puso mo at nilalakaran mo, yun ang makakapagligtas sa'yo. Yun lang po.